Nakatayo ako sa isang sulok. Hinahaplos ng malamig na hangin mula sa aircon ng Grand Hyatt Manila ang aking balat. Pero sa loob-loob ko, pakiramdam ko ay sinusunog ako ng apoy. Apoy ng matinding kahihiyan. Ang ganda ng paligid. Ang babango ng mga bulaklak na rosas at orchids na galing pa sa ibang bansa. Kumikinang ang malalaking chandelier sa itaas. Parang mga bituin na bumaba sa lupa. Lahat ng karangyang ito, ay para sa kasal ng aking kaisa-isang anak, si Maria. Pero sa sandaling ito, hindi ko maramdaman ang saya. Hindi ko maramdaman ang tagumpay ng isang ina na naghahatid sa kanyang anak sa altar. Ang nararamdaman ko lang ay ang mapanghusgang tingin ng 300 bisita, mga mayayaman, mga politiko, mga negosyante, lahat sila ay nakatingin sa akin. Nasa gitna ng entablado si Don Roberto, ang ama ng mapapangasawa ng aking anak, ang aking balae. Hawak niya ang isang basong kristal na may lamang mamahaling alak. Tinaas niya ito. Tumunog ang kutsara sa gilid ng baso. Ting, 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 natahimik ang lahat. Nagsimula siyang magsalita. Ang bawat salita niya ay parang latigo, hindi sa likod tumatama, kundi diretsyong tumatagos sa aking puso, sabi niya. At hinding-hindi ko ito makakalimutan. Sabi niya sa harap ng lahat, isang toast para sa aking anak na si Paulo. At sa kanyang napakagandang asawa na si Maria. Ngumiti siya. Pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Tumingin siya sa gawi ko, sa mesa, kung saan ako nakaupo ng mag-isa. Nakatago sa likod ng malaking centerpiece na bulaklak. Nagpatuloy siya. Alam niyo ba? Bilib ako kay Maria. Talagang kahanga-hanga ang batang ito. Biruin ninyo. Kahit na lumaki siya sa hirap, kahit na wala siyang kinagisnan na marangyang buhay, nagawa niyang umangat, tumigil siya sandali. Parang sinasadya niyang diinan ang susunod na sasabihin. Nagawa niyang makaligtas. Mula sa isang buhay na, paano ba sabihin? Isang buhay na kulang sa pundasyon. Isang buhay na hindi na ibigay ng kanyang ina. Dahil sa kasamaang palad. Walang kakayahan ang kanyang ina na magbigay ng seguridad. Walang kakayahan na magbigay ng magandang kinabukasan. Narinig ko ang tawanan. Mahina lang sa umpisa, pero parang kulog ito sa aking pandinig. May mga nagbubulungan, may mga umubo para takpan ang hiya. Pero narinig ko silang lahat. Tinawag niya akong walang kakayahan. Sa harap ng aking anak, sa harap ng buong angkan ng mga Montgomery, sa harap ng lipunan ng Manila. Pero ang mas masakit, ang mas dumurog sa akin, tumingin ako kay Maria, ang aking anak. Ang batang itinaguyod ko ng mag-isa sa loob ng 20 taon. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakayuko, nakakuyom ang mga palad. Hinihintay ko siyang tumayo. Hinihintay ko siyang magsalita. Hinihintay kong sabihin niya, "Huwag ninyong ganyanin ang nanay ko." Pero walang nangyari. Nanatili siyang nakaupo. Nanatili siyang tahimik. Sa gabing iyon, ang sarili kong anak, ang batang inuna ko bago ang lahat, ay hinayaan akong yurakan ng kanyang biyenan. Para bang isa lang akong kasambahay na napadpad sa kanilang handaan. Para bang isa akong mantsa sa kanilang napakalinis at napakayamang pamilya. Ang sakit. Sobrang sakit. Ang hiya na naramdaman ko ay hindi matutumbasan ng anumang salita. Gusto kong tumakbo. Gusto kong maglaho. Pero nanatili akong nakaupo. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa ilalim ng mantel ng mesa. Hindi nila alam ang kwento ko. Hindi alam ni Don Roberto. At mukhang nakalimutan na rin ng aking anak na si Maria. 20 taon. 20 taon akong naging ama at ina. Noong namatay ang asawa kong si Ricardo sa trahedya sa Minahan, wala kaming naiwan, kundi utang at luha. Si Maria ay sanggol pa lamang noon. Yakap-yakap ko siya sa burol ng tatay niya habang iniisip ko kung saan kami kukuha ng pambili ng gatas bukas. Ako ang naging ilaw ng tahanan. Pero ako rin ang naging haligi. Pumasok ako sa pagiging inhinyero sa isang bayan na puro lalaki ang nagtatrabaho. Sa Benguet. Sa gitna ng alikabok at putik. Tiniis ko ang lamig ng hangin sa bundok.
Tiniis ko ang pangmamaliit ng mga kontratista na nagsasabing hindi kaya ng babae ang trabahong ito. Bakit? Para kay Maria, lahat ng sweldo ko, bawat sentimo, lahat iyon ay nakalaan para sa kanya. Naalala ko pa noong nasa elementarya siya. Gusto niya ng bagong sapatos dahil tinutokso siya ng mga kaklase niya. Luma na kasi ang sapatos niya. Butas na ang swelas. Wala akong pambili noon. Ang ginawa ko, naglakad ako pauwi galing trabaho. Ilang kilometro. Araw-araw sa loob ng isang buwan. Para lang makatipid sa pamasahe sa jeep. Para mabilhan siya ng sapatos na gusto niya. Ako? Hindi ako bumibili ng bagong damit. Ang mga blouse ko ay kupas na. Ang mga kamay ko ay magaspang dahil sa kakahawak ng semento at bakal. Pero si Maria, palagi siyang mabango. Palagi siyang maayos. Pinalaki ko siya na parang prinsesa kahit na ang totoo ay kakarampot lang ang aming meron. Nag-aral siya sa magandang universidad sa Maynila. Civil Engineering. Gaya ko. Gaya ng tatay niya. Ako ang nagbayad ng lahat. Tuition fee. Boarding house. Allowance. Kahit na minsan ay tuyo at kanin na lang ang kinakain ko sa probinsya, ayos lang. Basta makapagtapos siya. At ngayon? Heto na tayo, nakatapos siya. Naging matagumpay at nakahanap ng mapapangasawa na galing sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas, ang mga Montgomery. Akala ko magiging masaya ang lahat. Akala ko, sa wakas, makakapahinga na ako, na mapapahalagahan na ang lahat ng sakripisyo ko. Pero nagkamali ako. Para sa kanila, para kay Don Roberto, at sa masakit na katotohanan, para na rin kay Maria, sa mga sandaling ito. Ako ay isa na lamang background noise, isang anino sa litrato, isang tao na kailangang itago dahil hindi bagay sa kanilang kumikinang na mundo. Wala silang pakialam sa mga gabi na umiiyak ako sa pagod. Wala silang pakialam sa mga pangarap na tinalikuran ko para sa kanila. Ang tingin nila sa akin ay isang walang kakayahan, isang mahirap na babae na dapat kaawaan o kutyain. Ang tawag dito sa atin ay walang utang na loob. Ang buong akala nila ay tatanggapin ko na lang ito. Nayuyuko ako. Naiiyak ako at aalis ng tahimik pabalik sa probinsya. Iyon ang gusto ni Don Roberto. Iyon ang inaasahan niya, na ang isang katulad ko ay walang laban sa isang katulad niya. Pero hindi niya ako kilala. Hindi niya kilala si Elena. Tumingin ako sa aking bag. Isang lumang bag na medyo may gasgas na ang balat. Hindi ito designer bag, gaya ng dala ng mga mayayamang donya sa kabilang mesa. Pero ang laman nito ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng alahas na suot nila. Hindi nila alam. May dala ako. Akala ni Don Roberto, ang kapangyarihan ay nasusukat sa dami ng pera sa bangko, sa taas ng mga gusaling pag-aari mo, sa dami ng mga koneksyon mo sa gobyerno. Pero nagkakamali siya. Ang tunay na kapangyarihan ay ang katotohanan. Sa loob ng 20 taon, habang nagpapakahirap ako sa trabaho, mayroon akong ibang ginagawa. Isang sikreto, isang lihim na misyon na hindi ko sinabi kahit kanino, kahit kay Maria. Noong namatay ang asawa ko sa minahan ni Don Roberto, ang sabi nila ay aksidente daw. Ang sabi nila, act of God o gawa ng Diyos at kalikasan. Lindol daw, pero inhinyero ako. At inhinyero rin ang asawa ko. Alam namin ang istruktura, alam namin ang bakal. Bago namatay si Ricardo, may iniwan siya. Hindi pera, kundi impormasyon. Isang lihim na yaman ng katotohanan sa loob ng bag ko ngayon. Naroon ang mga orihinal na dokumento, mga papel na nagpapatunay na hindi aksidente ang nangyari noon. Mga papel na may pirma mismo ni Don Roberto. Nag-utos na gumamit ng murang bakal para makatipid, para mas lumaki ang kita niya, kahit na alam niyang may mamamatay. At hindi lang iyon, mayroon pa akong isang alas, isang trump card na lalong magpapabagsak sa kanya. Akala niya ay matalino siya. Ginamit niya ang pangalan ng anak ko, ang pangalan ni Maria, para sa mga iligal na transaksyon sa bago niyang kumpanya, daan-daang milyong piso.
350 million pesos. Lahat ay nakapangalan sa anak ko nang hindi nito alam. Pineke niya ang pirma ni Maria. Gusto niyang gawing panangga ang anak ko. Kapag nabuko ang kanyang katiwalian, si Maria ang makukulong. Si Maria ang sisisihin. At siya, si Don Roberto, mananatili siyang malinis. Iyon ang tingin niya sa amin. Mga pawn, mga pyesa sa chess na pwede niyang isakripisyo para manalo siya. Nakakatawa. Tinawag niya akong walang kakayahan. Tinawag niya akong mahirap, pero ang hindi niya alam. Ang babaeng iniinsulto niya ngayon, ang kawawang lola na gusto niyang palayasin sa buhay ng anak nito, ay siya palang may hawak ng mitsa na magpapasabog sa kanyang buong kaharian. Ako ang magiging hunter, at siya ang magiging hunted. Huminga ako ng malalim. Naamoy ko ang halimuyak ng mamahaling pabango ng katabi ko. Pero mas nangingibabaw ang amoy ng paparating na bagyo. Gusto nila akong mawala. Gusto nilang mawalan ako ng boses. Pero ngayong gabi, babawiin ko ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pang-iinsulto niya kanina. Kaya kong lunukin ang pride ko. Sanay ako diyan. Sanay akong magpakumbaba para sa anak ko. Pero hindi ko hahayaan na gamitin niya ang anak ko bilang pambayad sa mga kasalanan niya. Hindi ko hahayaan na ang apo ko, ang magiging anak ni Maria at Paolo, ay lumaki sa isang pamilya na binuo sa kasinungalingan at dugo. Babawiin ko ang aking dangal. Ito ang salitang Pilipino na mahirap isalin sa ibang wika. Dangal, honor, dignity, self-worth. Tinapakan niya ang dangal ng asawa ko nang hayaan niya itong mamatay para sa pera. Tinapakan niya ang dangal ko nang tawagin niya akong walang kwentang ina. At tinatapakan niya ang dangal ng anak ko sa pamamagitan ng paggamit dito bilang kasangkapan sa krimen. Hinding-hindi ako mananahimik. Tumayo ako. Hinawakan ko ang gilid ng mesa. Naramdaman ko ang tingin ng lahat. Nakita ko ang gulat sa mata ni Don Roberto. Nakita ko ang takot sa mata ni Maria. Ito na ang pagkakataon ko. Magtuturo ako ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang kwento na ikukuwento pa nila sa kanilang mga apo sa tuhod. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang nagagawa ng isang inang walang kakayahan. Ipapakita ko sa kanila na ang tunay na pundasyon ay hindi ginto o pilak, kundi katotohanan. Ang gabing ito ay hindi magtatapos sa toast ni Don Roberto. Magtatapos ito sa aking huling salita. Handa na ako, mga kaibigan, mga nanay, mga tatay, mga lolo at lola na nakikinig sa akin ngayon. Naranasan niyo na ba ito? Naranasan niyo na bang maramdamang parang dayuhan kayo sa sarili niyong pamilya? Yung ibinigay niyo ang lahat. Ang lakas niyo, ang kabataan niyo, ang ipon niyo, para lang maging maayos ang buhay ng inyong mga anak. Pero sa huli, parang baliwala lang sa kanila yung pakiramdam na para kayong naging invisible, na naaalala lang kayo kapag may kailangan. Pero kapag oras na ng tagumpay, kapag oras na ng kasiyahan, kayo pa ang itinatago. Kung naramdaman nyo na ang sakit na naramdaman ko, kung mayroon kayong kwento ng pagtitiis at pagbangon, huwag kayong mahiya. Pindutin ninyo ang like button kung sumasang-ayon kayo na dapat ipaglaban ang ating dangal. At i-share ninyo ang videong ito para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Gusto kong marinig ang boses ninyo. Mag-comment kayo sa ibaba. Sabihin niyo sa akin, saan kayo nanonood ngayon? Luzon ba? Visayas? O Mindanao? O baka nasa ibang bansa kayo ngayon? Nagtatrabaho at nangungulila sa pamilya. Kwentuhan tayo. Basahin natin ang kwento ng isa't isa. Dahil sa kwentong ito, walang maiiwan, walang mananahimik. Sabay-sabay nating tuklasin kung paano binago ng isang ina ang takbo ng tadhana sa loob lamang ng isang gabi. Halina't simulan natin ang Kabanata 1. Babalik tayo sa panahon. 20 taon na ang nakararaan. Malamig noon. Enero sa probinsya ng Benguet. Ang klase ng lamig na tumatagos sa buto. Ang klase ng lamig na nagpapahanap sa iyo ng yakap. Naalala ko pa ang amoy ng hangin. Amoy pino, amoy lupa, at amoy ng niluluto kong sinigang na baboy.
Paborito iyon ng asawa kong si Ricardo. Iniwan ko ang kaldero sa mahinang apoy para manatiling mainit. Hinihintay ko siya. Nakaschedule siya sa night shift sa minahan ng San Jose. Ang minahan na pag-aari ng pamilya Montgomery. Sabi niya sa akin bago siya umalis, "Elena, uuwi ako bago maghating gabi. Huwag kang matutulog ha." Tumango ako. Hinalikan ko siya sa pisngi. Ang aming anak na si Maria ay 3 buwan pa lamang noon. Ang liit-liit pa niya. Natutulog siya sa kanyang duyan na gawa sa yantok, ang payapa ng kanyang mukha. Nakuha niya ang mata ng kanyang ama, ang mga mata ni Ricardo na laging nakangiti. 10:47 ng gabi. Tumunog ang telepono. Isang tunog na bumasag sa katahimikan ng aming maliit na bahay. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Basta ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sinagot ko ito. Si Janet pala, ang dispatcher sa opisina ng minahan. Kasamahan namin sa simbahan. "Elena." Iyon lang ang sinabi niya. Pero sa boses pa lang niya, alam ko na. Alam kong may masamang nangyari. Nanginginig ang boses niya. Parang naiiyak. Parang hirap na hirap siyang magsalita. "Elena, may insidente sa Site C. Kailangan mong pumunta dito. Ngayon na. Lahat ng pamilya pinapapunta na." Nabitiwan ko ang telepono. Hindi ko na maalala kung paano ako nakapagmaneho. Ang alam ko lang ay bit-bit ko si Maria. Balot na balot siya ng kumot laban sa lamig. Ang isip ko ay blanko. Ang puso ko ay parang tambol na gustong kumawala sa dibdib ko. Pagdating ko sa site, nakita ko ang ilaw. Mga kulay kahel na ilaw ng emergency. Umiikot, nakakasilaw. Ang ingay ng mga sirena ay nakabibingi. Mga ambulansya, mga truck ng bumbero, mga sasakyan ng pulis. Lahat sila ay nandoon. Parang mga hayop na nag-iingay sa dilim. Ang hangin ay amoy krudo. Amoy alikabok. Makapal ang alikabok. Pumapasok sa lalamunan. Nakakaubo. Tumakbo ako palapit sa bakod. Sa chain link fence. May mga babae na doon. Mga asawa ng ibang minero. Siguro ay nasa 4 na po sila. Umiiyak, sumisigaw. Ang iba ay nakaluhod sa lupa at nagdarasal. Ang iba ay kinakalampag ang bakod. Tinatawag ang pangalan ng kanilang mga asawa. "Ricardo, Ricardo," sumigaw ako. Pero nilamon lang ng ingay ng mga makina ang boses ko. Naramdaman ko ang panginginig ng buong katawan ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. May lumapit na opisyal. May hawak siyang clipboard. Sabi niya, "Structural failure. Bumigay ang mga poste sa shaft C." Bumigay. Paano bibigay ang mga poste? Inhinyero ang asawa ko. Alam ko kung paano ginagawa ang minahan. Matibay dapat iyon. Kalkulado ang lahat. Hindi basta-basta bumibigay ang bakal. "Ilan ang nasa loob?" Tanong ng isang ginang. 14, sagot ng opisyal. 14 na tao. Sa unang 2 oras. 7 lalaki ang nailabas nila. Ang iba ay naglalakad pero duguan. Ang iba ay nakasakay sa stretcher. Puno ng alikabok ang mga mukha nila. Halos hindi mo na makilala. Bawat labas ng stretcher, tumatahimik kaming lahat. Umaasa, nagdarasal. Sana si Ricardo yan. Sana buhay siya. Pero wala. Hindi si Ricardo ang lumabas. Lumipas ang oras. Lumipas ang gabi. Hanggang sa sumikat ang araw sa likod ng bundok. Ang liwanag ay tumama sa guho, sa mga tipak ng bato na tumabon sa lagusan. Tumigil ang mga rescue team. May isang lalaking naka-hard hat ang tumayo sa likod ng pickup truck. Isa siyang ehekutibo mula sa kumpanya ni Don Roberto. Malinis ang damit niya. Hindi siya marumi gaya ng mga rescuer. Kinuha niya ang megaphone. "Ikinalulungkot po namin," sabi niya. "Masyado nang delikado ang lupa. Hindi na kami pwedeng pumasok. Hindi na namin sila maililigtas." Hindi na maililigtas. Ang salitang iyon. Parang pako na bumaon sa puso ko. Nakatayo lang ako doon. Yakap-yakap ko si Maria ng mahigpit. Nararamdaman ko ang tibok ng puso ng aking sanggol sa dibdib ko. At sa ilalim ng lupa. Ilang metro lang mula sa kinatatayuan ko. Tumigil na ang pagtibok ng puso ng kanyang ama. Wala na si Ricardo. 3 araw ang lumipas.
lumabas ang balita sa dyaryo. Ang headline, Lindol, naging sanhi ng pagguho ng minahan. Isang aksidente daw. Gawa ng kalikasan. Walang may kasalanan. Ganun talaga sa minahan. May mga namamatay. Iyon ang sabi nila. Pero hindi ako naniniwala. Inhinyero ako. Nagtrabaho ako sa konstruksyon. Alam ko ang load-bearing structures. Alam ko kung ano ang kayang tiisin ng tamang bakal. Alam ko na ang lindol na naramdaman namin noong gabing iyon ay mahina lang, hindi sapat para magpag-unaw ng isang matibay na lagusan. May mali. Isang linggo. Matapos ang libing, pumasok ako sa kwarto namin. Nakita ko ang gamit ni Ricardo sa ibabaw ng mesa, ang kanyang drafting pencil, lapis. Pero hindi ito ordinaryong lapis. Gawa ito sa bakal, mabigat, matibay. 20 taon na niyang gamit ito. Makinis na ang hawakan dahil sa tagal ng panahon, pero malinaw pa rin ang nakaukit sa gilid nito. Build to last. Iyan ang motto ni Ricardo. Magtayo para magtagal. Huwag tipirin, huwag madaliin. Gawin ng tama para tumagal habang buhay. Hinawakan ko ang lapis. Naramdaman ko ang lamig ng bakal sa palad ko. Ito ang kamay na humawak sa lapis na ito. Ang kamay na hindi na muling hahawak sa akin. Ang kamay na hindi na makakarga kay Maria. Tumingin ako sa salamin. Pula ang mata ko sa kaiiyak. Pero sa loob ng mga matang iyon, may nagbago. Tapos na akong umiyak. Oras na para magtanong. Oras na para alamin ang totoo. Dahil alam ko, sa puso ko, hindi pinatay ng lindol ang asawa ko. May pumatay sa kanya at hahanapin ko kung sino. Ang duda ay parang anay. Kinakain nito ang isip mo. Hindi ka pinapatulog. Isang linggo matapos ilibing si Ricardo, hindi ako mapakali. Ang opisyal na report ay nagsasabing seismic activity o paggalaw ng lupa ang dahilan. Pero alam ko ang kalidad ng trabaho ni Ricardo. Palagi niyang sinasabi sa akin, Elena, ang shaft C ang pinakamatibay na ginawa namin. Doble ang bakal dyan. Kaya, paanong iyon pa ang bumigay? Nagpasya ako. Kailangan kong makita ang papeles. Pumunta ako sa opisina ng Montgomery Mining. Ang field office nila sa bayan. Kilala ako ng mga gwardya doon dahil madalas akong magdala ng tanghalian kay Ricardo noon. Magandang umaga, Mrs. Hartwell, bati ng gwardya. Bakas sa mukha niya ang awa. Nakikiramay po kami. Tumango lang ako. Salamat. Gusto ko lang sanang kunin ang ilang naiwang gamit ni Ricardo sa locker niya. At may kailangan din akong pirmahan para sa insurance. Pinapasok nila ako. Wala silang kamalay-malay. Pagpasok ko sa loob, maingay. Abala ang lahat. Nasa meeting ang manager. Ang sekretarya naman ay nasa banyo. Walang tao sa receiving area. Sa mesa ng manager, may nakatambak na mga folder. Incident report. Site C. Ito na. Mabilis ang tibok ng puso ko. Parang magnanakaw. Tumingin ako sa paligid. Walang nakatingin. Lumapit ako sa mesa. Binuklat ko ang folder. Hinanap ko ang pahina tungkol sa materyales. Sa Structural Integrity Report, pahina 7, nanlaki ang mata ko. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko. Nakasulat doon, Cost Reduction Measures, Approved, Pagtitipid. Inaprubahan ang pagpapalit ng bakal. Sa orihinal na plano ni Ricardo, dapat ay grade 60 steel ang gagamitin, matibay, pang heavy duty. Pero sa dokumento, pinalitan ito ng grade 40 steel, mas mura, mas mahina, at sa ibaba ng pahina. Nakita ko ang halaga ng natipid nila, $340,000. Kung isasalin sa pera natin noon, milyon-milyong piso ang natipid ng kumpanya. At ang kapalit? Ang buhay ng 14 na tao, ang buhay ng asawa ko. Binenta nila ang kaligtasan ng mga tao para sa kita. Tumingin ako sa ibaba ng papel. Sino ang pumirma? Sino ang nag-aproba nito? Isang pamilyar na pirma. Malaki. Magarbo. Approved by P. Montgomery, Executive VP. Preston Montgomery, o mas kilala bilang Don Roberto. Ang may-ari, siya.
Siya ang pumatay kay Ricardo. Hindi ang lindol, hindi ang kalikasan, kundi ang kasakiman ni Don Roberto. Narinig ko ang yabag ng mga paa sa hallway. Papalapit na sila. Nanginginig ang kamay ko. Pinunit ko ang pahinang iyon. Itinupi ko ng mabilis at isiniksik ko sa loob ng aking bra. Malapit sa puso ko, isinara ko ang folder. Bumalik ako sa pwesto ko na parang walang nangyari. Pag-uwi ko ng bahay ng gabing iyon, nilak ko ang pinto. Isinara ko ang mga bintana. Inilabas ko ang papel. Binasa ko ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa ma-memorize ko ang bawat salita. Bawat numero. Hawak ko ang ebidensya. Hawak ko ang katotohanan. Pero ano ang magagawa ko? Isa lang akong biyuda. Walang pera. Walang kapangyarihan. Si Don Roberto ay hari dito sa Benguet. Hawak niya ang pulis. Hawak niya ang mayor. Hawak niya ang mga piskal. Kung ilalabas ko ito ngayon, pagtatawanan lang ako. O mas malala, baka mawala rin ako. Baka may mangyaring masama kay Maria. Tumingin ako sa duyan ni Maria. Natutulog siya ng mahimbing. Walang kamuwang-muwang na ang tatay niya ay biktima ng krimen. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ng anak ko. Kumuha ako ng plastic. Binalot ko ang papel. Inilagay ko ito sa loob ng lumang frame ng picture namin ni Ricardo sa kasal, sa likod ng litrato. Doon ko ito itinago. Humarap ako sa litrato ng asawa ko. Ricardo, bulong ko. Patawarin mo ako. Hindi ko sila kayang labanan ngayon. Masyado silang malakas. At kailangan ako ng anak natin. Tumulo ang luha ko, pero nangangako ako. Darating ang araw, magbabayad sila. Itatago ko ito. Aalagaan ko ito. Gaya ng pag-aalaga ko sa anak natin. At kapag dumating ang tamang panahon, kapag malakas na ako, kapag kaya ko na silang durugin, sisingilin ko sila. Hinawakan ko ang lapis ni Ricardo. Build to last. Oo. Magtatayo ako. Magtatayo ako ng lakas. Magtatayo ako ng ebidensya. At sisiguraduhin kong ang pagbagsak ni Don Roberto ay magiging matibay at pangmatagalan. Mula sa araw na iyon, tumigil na ako sa pag-iyak. Natuto akong maging matigas. Natuto akong mabuhay ng mag-isa para kay Maria at para sa hustisya. Ang buhay ng isang single mother ay hindi biro. 20 taon. 20 taon ng paggising, ng madaling araw at pagtulog ng hating gabi. Ang akala ng iba, madali lang maging inhinyero. Malaki ang sweldo. Pero hindi sa isang babaeng biyuda na may maliit na anak sa isang bayang pinapatakbo ng mga lalaki. Pumasok ako sa Henderson Engineering. Gumagawa kami ng mga plano para sa mga gusali, commercial buildings, eskwelahan. Brutal ang oras. Kailangan kong iwan si Maria kay Janet bago sumikat ang araw. Tulog pa siya kapag umaalis ako. At madalas, tulog na siya kapag umuuwi ako. May mga gabi na pagod ako. Masakit ang likod ko kakaharap sa drafting table. Masakit ang mata ko kakabasa ng plano. Pag-uwi ko, gusto ko na lang humiga, pero naririnig ko ang iyak ni Maria. 2:00 ng madaling araw, gutom, o kaya naman ay naiihi. Tatayo ako. Kakargahin ko siya. Hahaplusin ko ang likod niya habang kumakanta ng oyaye. Kahit na ang gusto ng katawan ko ay bumigay na. Tahan na, anak. Nandito na si nanay. Ang unang salita niya ay mama. Sinabi niya iyon habang nasa grocery kami. Namimili ako ng murang sabon. Napaluha ako sa gitna ng estante ng sabon. Ang unang araw niya sa kindergarten. Nakasuot siya ng bestida na nakuha namin sa ukay-ukay. Kulay dilaw. Nilabhan ko ng maigi at pinlansya para magmukhang bago. Hinatid ko siya sa gate, kumaway siya sa akin. Ang liit-liit ng kamay niya. Pumasok ako sa kotse ko. Isang lumang kotseng sira-sira ang aircon. Humawak ako sa manibela at umiyak. Ricardo, nakikita mo ba siya? Ang laki na niya. Sana nandito ka. Lumaki si Maria na matibay. Siguro dahil nakikita niya sa akin, hindi siya mareklamo. Kapag wala kaming pambili ng bagong laruan, gumagawa siya ng paraan. Naglalaro siya ng karton. Noong nag-high school siya, nakita ko ang interes niya sa mga plano,
sa mga drawing ko. Isang gabi, tinanong niya ako, "Ma, ano ba talaga ang trabaho ni Papa?" Kinuha ko ang lapis. Ang lapis ni Ricardo na build to last. "Ang papa mo?" sabi ko. Nagatayo siya ng mga bagay. Magagandang bagay. Matitibay na bagay. Hinawakan niya ang lapis. "Gusto ko ring magtayo, Ma. Gusto ko maging katulad niyo ni Papa." Parang tinusok ang puso ko sa tuwa at takot. Tuwa dahil namana niya ang talino namin. Takot dahil alam ko kung gaano kadelikado ang mundong ito. Kung gaano kadumi ang industriya na pumatay sa ama niya. Pero hindi ko siya pinigilan. Nag-aral siya ng mabuti. Dean's Lister, scholar. Ang mga taon ng kolehiyo ang pinakamahirap sa bulsa. Student loans, utang dito, utang doon, racket dito, racket doon. Tumatanggap ako ng extra na trabaho tuwing Sabado at Linggo, inspeksyon ng bahay, konsultasyon. Kahit ano basta may bayad para sa tuition ni Maria. At sa wakas, graduation day, nakita ko siyang naglakad sa entablado, cum laude, civil engineer, pagbaba niya ng stage. Tumakbo siya sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang bango ng buhok niya. Ang higpit ng yakap niya. "Ma, para sa atin to. Para kay Papa." Niregaluhan niya ako. Isang bagong lapis, silver. May nakaukit din na build to last. Inilagay niya ang lumang lapis ng tatay niya sa isang frame sa kwarto niya. Akala ko, okay na ang lahat. Akala ko tapos na ang hirap. Nakahanap siya ng trabaho. Magaling siya. Mabilis na promote. Isang araw. 6 na buwan na ang nakakaraan. Tumawag siya. Masaya ang boses niya. Ibang klase ang saya. "Ma, may sasabihin ako. Umuwi ka ngayong weekend ha?" Pag-uwi ko. May suot siyang singsing. Simple lang, pero kumikinang. "Ma, engaged na ako. Ikakasal na ako." Natuwa ako. Sino ba namang ina ang hindi matutuwa? Ang anak ko, may nagmamahal na, may mag-aalaga na. Hindi na siya mag-iisa kapag nawala ako. Sino siya, anak? Mabait ba? Oo, Ma. Sobrang bait. Matalino, gwapo, engineer din siya, pero sa environmental side siya. Ngumiti si Maria, ang ngiting puno ng pag-asa. Ang pangalan niya ay Paulo. Paulo Montgomery. Tumigil ang mundo ko. Nawala ang ngiti sa labi ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. "Montgomery?" Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. "Oo, Ma. Paulo Montgomery. Anak siya ng may-ari ng Montgomery Energy. Yung malaking kumpanya? Di ba kilala mo sila?" "Kilala." "Oo. Kilala ko sila. Ang pamilyang pumatay sa asawa ko. Ang pamilyang nagnakaw ng kinabukasan namin. At ngayon, ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, ay magpapakasal sa anak ng demonyo." Bagsak ang balikat ko nang pumasok ako sa kwarto ko. "Montgomery, baka naman nagkakamali lang ako. Baka ibang Montgomery. Maraming Montgomery sa mundo." Kinuha ko ang cellphone ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagtatype sa Google. Paulo Montgomery, Philippines. Lumabas ang litrato. Isang binata. Maamo ang mukha, nakangiti, mukhang mabait, pero sa tabi niya. Sa litrato ng isang charity event, nakatayo ang ama niya, si Preston Montgomery, si Don Roberto. Walang duda. Siya nga, ang lalaking pumirma sa death warrant ng asawa ko. Ang lalaking nagnakaw ng $340,000 kapalit ng buhay ni Ricardo. Siya ang magiging biyenan ng anak ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagin si Maria at sabihin, "Hindi! Hindi pwede! Hiwalayan mo siya! Anak siya ng mamatay tao." Kinuha ko ang nakatagong frame. Kinuha ko ang lumang papel. Ang ebidensya, hawak-hawak ko ito habang nakaupo sa sahig. Umiiyak. Paano ko sasabihin? Kung sasabihin ko ngayon, maniniwala ba si Maria? Mahal na mahal niya si Paulo. Nakikita ko sa mata niya. Kung sasabihin ko ang totoo, baka isipin niya na sinisira ko lang ang kaligayahan niya dahil bitter ako, dahil hindi ako makamove on. At si Paulo? Mabait daw. Iba daw sa ama. Paano kung totoo? Paano kung walang kasalanan ang anak sa kasalanan ng ama,
pero dugo nila iyon. Laman nila. Ang perang ipapakain nila sa anak ko. Ang perang gagamitin sa kasal nila. Galing iyon sa dugo ng asawa ko. Galing iyon sa nakaw. Hindi ko kaya. Nagpasya ako. Hindi muna ako magsalita. Mag-iimbestiga muna ako. Kailangan ko ng mas matibay na dahilan kaysa sa lumang papel na ito. Ginamit ko ang galing ko. Bilang inhinyero, nag-online ako. Hinanap ko ang mga proyekto ng Montgomery Energy ngayon. May bago silang proyekto, ang Summit Ridge Expansion sa Davao, isang malaking minahan ulit. Nag-download ako ng mga public records, environmental reports, permit aplikasyon. Dahil 20 taon na ako sa industriya, alam ko kung paano magbasa sa pagitan ng mga linya. Alam ko kung saan titingin. At nakita ko ang parehong pattern, ang mga specifications ng bakal. Mababa sa standard, ang safety inspections. Kulang-kulang, ang environmental safeguards. Pending o nakabinbin pa rin. Naramdaman ko ang lamig sa sikmura ko. Inuulit ni Don Roberto ang ginawa niya noon. Inuulit niya ang kasalanan niya sa San Jose Mine. Nagtitipid na naman siya. Nagsasakripisyo na naman siya ng buhay para sa kita. May mamamatay na naman. Pero may mas malala pa akong nakita. Sa tulong ng isang kaibigan kong journalist na si Rachel at isang dating empleyado na si David, nakakuha kami ng mga internal documents. Elena, sabi ni Rachel sa telepono. Seryoso ang boses niya. Tingnan mo ang email na sinend ko sa'yo. Ngayon na, binuksan ko, mga bank transfer records. Pera, milyon-milyong piso. Lumalabas sa kumpanya papunta sa mga offshore accounts. At ang pangalan sa account, Maria Hartwell Consultancy. Maria, ang pangalan ng anak ko. May mga pirma. Pirma ni Maria. Pero alam ko ang pirma ng anak ko. Iba ang kurba ng M niya. Iba ang dulo ng A niya. Peke. Pineke nila. Ginamit ni Don Roberto ang pangalan ng magiging manugang niya. Para saan? Para kapag bumagsak ang Summit Ridge. Kapag may namatay ulit. Kapag nag-imbestiga ang gobyerno. Sino ang sisisihin? Sino ang may pirma sa mga dokumento ng konsultasyon? Si Maria, hindi si Don Roberto. Si Maria ang makukulong. Ginamit niya ang anak ko bilang panangga, bilang fall guy. Sa sandaling iyon, nawala ang takot ko. Nawala ang pagdadalawang isip ko. Ang napalitan nito ay galit. Puot, apoy. Pinatay na niya ang asawa ko. At ngayon, plano niyang sirain ang buhay ng anak ko. Hinding-hindi ako papayag. Kinuha ko ang lapis ni Ricardo. Hinawakan ko ng mahigpit hanggang sa bumaon sa palad ko. Roberto, bulong ko sa hangin. Nagkamali ka ng kinalaban. Akala mo nanalo ka na dahil nakuha mo ang anak ko. Pero ang totoo, pinapasok mo ang kaaway sa loob ng bahay mo. Pupunta ako sa kasal. Hindi para makisaya, kundi para maningil. Sinimulan ko ang plano. Binuo ko ang kaso. Bawat detalye, bawat ebidensya. Ang kasal na ito ang magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Hindi ako makatulog. Ang mga gabing sumunod matapos kong madiskubre ang koneksyon ng pamilyang Montgomery sa pagkamatay ng asawa ko ay naging bangungot. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko kaya ito nang mag-isa. Tinawagan ko si Rachel. Siya ay isang matapang na mamamahayag na nakilala ko sa isang seminar noon. Matagal na siyang nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa minahan sa Benguet at Davao. Alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Nagkita kami sa isang lumang kainan sa gilid ng Maynila. Yung lugar na walang masyadong tao. Yung lugar na amoy kape at lumang tinapay. May kasama siya. Isang lalaki. Ang pangalan niya ay David. Dati siyang accountant sa kumpanya ni Don Roberto pero tinanggal siya dahil masyado daw siyang maraming tanong. Elena, sabi ni David. Inilatag niya ang makapal na folder sa mesa. Kailangan mong makita ito. Pero humanda ka. Hindi mo magugustuhan ang laman nito. Binuksan ko ang folder. Ang daming numero. Ang daming resibo. Ano ito? Tanong ko. Money laundering, sagot ni David. Paghuhugas ng maruming pera. At fraud. Pandaraya. Tinuro niya ang isang pangalan sa dokumento. Maria Hartwell. Nanigas ako. Bakit nandoon ang pangalan ng anak ko? Tingnan mo ang petsa, sabi ni Rachel.
Nagsimula ang mga transaksyon noong 1 taon, noong naging magkasintahan na sina Maria at Paulo. Binasa ko ang detalye. May mga kontrata, consultancy services, mga serbisyo daw na ibinigay ni Maria sa kumpanya. Pero alam ko ang trabaho ng anak ko. Inhinyero siya sa gobyerno. Hindi siya consultant ng Montgomery Mining. At ang halaga, Diyos ko, halos himatayin ako. 350 milyong piso. 350 million pesos. Ang laki ng halagang iyon. Hindi ko maubos maisip kung gaano karaming pera iyon. At lahat ng iyon, lahat ng milyones na iyon, ay idinaan sa mga bank account na nakapangalan kay Maria. Pero wala namang ganitong pera ang anak ko, sabi ko. Nanginginig ang boses ko. Simple lang ang buhay niya. Nagrerenta lang siya ng apartment. Alam namin, sabi ni David, dahil hindi kay Maria napupunta ang pera, dumadaan lang sa account niya. Tapos, nililipat agad sa mga offshore account ni Don Roberto sa ibang bansa. Ginagawa lang nilang tulay ang anak mo. Tinitigan ko ang mga pirma sa bawat tseke, sa bawat kontrata. Maria Hartwell, pero peke. Alam ko ang sulat ng anak ko, mula pa noong kindergarten siya. Alam ko kung paano siya humawak ng ballpen. Ang pirma na ito ay masyadong pulido, masyadong praktisado. Pineke nila, bulong ko. Pineke nila ang pirma ng anak ko. Oo, sagot ni Rachel. Ang mata niya ay puno ng awa at galit. At may mas malala pa. Elena, may kinuha pa siyang isang dokumento. Isang environmental clearance certificate para sa bagong minahan sa Davao. Ang Summit Ridge Project. Ang proyektong ito ay puno ng paglabag. Gumagamit sila ng kemikal na nakalalason sa ilog. Gumagamit sila ng murang materyales na pwedeng gumuho anumang oras. At sa ibaba ng dokumento, nandoon ulit ang pirma. Reviewed and approved by Maria Hartwell, Independent Consultant. Nabitawan ko ang papel. Naintindihan ko na ang lahat. Malinaw na, hindi lang pera ang ninanakaw ni Don Roberto. Ninanakaw niya ang kinabukasan ng anak ko. Ginagawa niyang fall guy si Maria. Kapag bumigay ang minahan sa Davao, kapag may namatay na mga minero, kapag nalason ang ilog at nagreklamo ang mga tao, kapag nag-imbestiga ang NBI, sino ang sisisihin? Sino ang pumirma? Si Maria. Si Don Roberto ay maghuhugas kamay. Sasabihin niya, wala akong alam dyan. Ang consultant namin na si Maria Hartwell ang nag-aproba niyan. Siya ang may kasalanan. Makukulong ang anak ko habang buhay. Siya ang magbabayad sa kasalanan ng biyenan niya. Habang ang pamilya Montgomery ay mananatiling mayaman. Mananatiling malaya. Kumuyom ang palad ko. Naramdaman ko ang init ng dugo na umaakyat sa ulo ko. Ang hayop na iyon. Hindi pa siya nakontento na pinatay niya ang asawa ko 20 taon na ang nakararaan. Ngayon naman, gusto niyang sirain ang buhay ng nag-iisang alaala na iniwan ni Ricardo sa akin. Tumingin ako kay Rachel at David. Anong gagawin natin? Tanong ko. Paano natin ito pipigilan? Kailangan natin ng matibay na ebidensya na hindi si Maria ang pumirma, sabi ni Rachel. At kailangan nating ilabas ito sa publiko bago pa mahuli ang lahat. Ang kasal, sabi ko. Sa linggo na ang kasal, tumango si David. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon. Nandoon ang lahat ng media. Nandoon ang mga partners ni Don Roberto. Kung ilalabas natin ang baho niya doon, wala siyang takas. Natakot ako. Delikado ang plano. Pwedeng mapahamak kami. Pwedeng mapahamak si Maria. Pero ano ang choice ko? Kung mananahimik ako, makukulong ang anak ko. Masisira ang buhay niya. Tiningnan ko ang litrato ni Maria sa wallet ko. Ang ngiti niya. Ang inosente niyang mukha. Gagawin ko, sabi ko. Para sa anak ko. Kahit anong mangyari, ibabagsak ko si Don Roberto. Umuwi ako ng gabing iyon na may dalang bigat sa dibdib, pero may dala ring pag-asa. Alam ko na ngayon ang laro nila. At handa na akong sumali, hindi bilang biktima, kundi bilang ina na handang pumatay ng ahas para protektahan ang kanyang anak. Linggo ng kasal, dapat ay masaya ako. Dapat ay abala ako sa pag-aayos ng damit ko.
sa pagtulong sa anak ko. Pero hindi. Ang bigat ng pakiramdam ko. Lalo na kapag naaalala ko ang nangyari noong nakaraang linggo. Bago ko madiskubre ang mga peking dokumento, nagtaka ako kung bakit parang umiiwas si Maria sa akin kapag tinatawagan ko siya. Hindi siya sumasagot. Kapag pinupuntahan ko siya sa apartment niya, sinasabi niyang busy siya. Akala ko, stress lang sa kasal. Akala ko, nagiging Bridezilla lang siya. Pero mali ako. Ngayon ko lang naintindihan. Ngayong nabuo ko na ang puzzle. Isang araw bago ang kasal, pumunta ako sa simbahan para magdasal. At doon, nakita ko si Maria, nakaupo sa pinakadulong bangko, umiiyak. Nilapitan ko siya. Anak, nagulat siya. Pinunasan niya agad ang luha niya. Ma, nandyan ka pala. Bakit ka umiiyak? Di ba dapat masaya ka? Yumuko siya. Masaya ako, ma. Masaya ako. Pero ramdam ko ang takot sa boses niya. Ramdam ko ang panginginig ng balikat niya. Hindi niya sinabi sa akin noon. Pero nalaman ko rin ang totoo. 2 linggo bago ang kasal, ipinatawag siya ni Don Roberto. Nag-lunch sila sa isang mamahaling restaurant. Akala ni Maria ay pag-uusapan lang nila ang detalye ng reception. Pero pagdating doon, ibang Don Roberto ang kaharap niya. Hindi ang nakangiting biyenan, kundi ang tusong negosyante. Inilatag ni Don Roberto ang mga litrato. Mga litrato ko. Litrato ko habang nakikipagkita kay Rachel. Litrato ko habang nag-iimbestiga sa minahan. Alam ko ang ginagawa ng nanay mo, sabi ni Don Roberto kay Maria. Malamig ang boses. Naghahanap siya ng gulo. Naghahalukay siya ng mga bagay na dapat ay nananatiling nakalibing. Natakot si Maria. Wala pong masamang ginagawa ang nanay ko. Ngumiti lang si Don Roberto. Makinig ka, iha. Mahal ko ang pamilya ko at gagawin ko ang lahat para protektahan ang imperyo ko. Tapos, inilabas niya ang mga dokumento. Ang mga dokumento na may pekeng pirma ni Maria. Pero hindi niya sinabing peke ang mga ito. Tingnan mo ito, Maria. Maraming ebidensya na ikaw ang may kasalanan sa mga illegal transactions ng kumpanya. Siyempre, alam nating hindi totoo iyon. Pero sa mata ng batas, sa mata ng pulis, ikaw ang may pirma. Nanlaki ang mata ni Maria. Pero wala akong pinirmahan. Alam ko, sabi ni Don Roberto. Pero kaya kong ipalabas na ikaw ang mastermind. Kaya kitang ipakulong. Ikaw at pati na rin ang nanay mo. Ang nanay ko? Oo. Pwede kong sabihin na kasabwat mo siya. Na ginagamit niyo ang kumpanya ko para magnakaw. Umiyak si Maria. Nagmakaawa. Huwag po. Huwag niyo pong idamay si nanay. Wala kaming kasalanan. Kung gayon, sabi ni Don Roberto, may gusto akong gawin mo? Ano po iyon? Sa araw ng kasal. Gusto kong manahimik ka. Magsasalita ako. Sasabihin ko ang totoo tungkol sa nanay mo. Na wala siyang kwenta. Na palamunin lang siya. Gusto kong marinig ng lahat na wala siyang silbi. Bakit niyo po gagawin iyon? Para turuan siya ng leksyon. Para malaman niya kung saan siya lulugar. At ikaw, Maria, hindi ka dapat kumibo. Hahayaan mo lang ako dahil sa oras na ipagtanggol mo siya. Sa oras na kalabanin mo ako, ipapakulong ko ang nanay mo. Sisirain ko ang pangalan niya. At hinding-hindi na siya makakahanap ng trabaho sa buong Pilipinas. Blackmail. Tinakot niya ang anak ko. Ginamit niya ang pagmamahal ni Maria sa akin para pasunurin ito. Kaya pala noong nasa reception kami. Noong iniinsulto ako ni Don Roberto. Noong tinatawag niya akong walang kakayahan. Kaya pala hindi kumibo si Maria. Hindi dahil wala siyang pakialam. Hindi dahil kinakahiya niya ako, kundi dahil pinoprotektahan niya ako. Tiniis niya ang sakit. Tiniis niya na makita akong nasasaktan. Dahil ang akala niya, iyon lang ang paraan para iligtas ako. Inako niya ang kahihiyan. Inako niya ang sumbat ng kanyang konsensya. Patawarin mo ako, ma. Bulong niya sa hangin habang nakaupo sa simbahan. Kung alam ko lang sana noon. Kung alam ko lang na kaya siya tahimik ay dahil mahal na mahal niya ako. Mas lalo akong nagalit kay Don Roberto. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang pagmamahal ng anak ko para saktan ako. Ang demonyo. Pero hindi niya alam.
Alam ko na ang totoo at hindi ako papayag na magtagumpay siya. Hahalikan ko ang anak ko, yayakapin ko siya at sasabihin ko sa sarili ko, "Huwag kang mag-alala anak, si nanay ang bahala. Tatapusin ko ito." 2 araw na lang bago ang kasal. Gabi na. Nasa hotel room ako. Inaayos ko ang mga ebidensya, ang mga slide na ipapalabas ko sa projector. May kumatok sa pinto. Kinabahan ako. Baka mga tauhan ni Don Roberto. Baka nalaman niyang may plano ako. Sumilip ako sa butas ng pinto. Si Paolo, ang mapapangasawa ng anak ko. Ang anak ng kaaway ko. Binuksan ko ang pinto. "Paolo, anong ginagawa mo dito?" Gabing-gabi na. Pumasok siya. Mukha siyang pagod. Pula ang mata. Gusot ang damit. Parang galing sa iyak. "Tita Elena," sabi niya, "kailangan nating mag-usap." May dala siyang brown envelope. Umupo kami. Tinitigan ko siya. Kamukha niya ang tatay niya, ang ilong, ang bibig. Pero ang mata niya, iba. Ang mata niya ay mabait. Ang mata niya ay may takot ng Diyos. "Alam ko na po ang lahat," sabi niya. "Ang alin?" "Ang ginagawa ng papa ko kay Maria. At ang ginawa niya sa asawa niyo, kay Tito Ricardo." Nagulat ako. "Paano mo nalaman?" "Narinig ko siya," sabi ni Paolo. Narinig ko siyang kausap ang abogado niya. Pinag-uusapan nila ang Summit Ridge. Pinag-uusapan nila ang mga peking pirma ni Maria. At pinag-uusapan nila ang pagguho ng minahan noon. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kamay niya. "Hindi ko po matanggap, tita. Mahal na mahal ko si Maria. Hindi ko kayang makita na ginagamit siya ng sarili kong ama bilang panangga sa kulungan." Binuksan niya ang envelope. Inilabas niya ang mga dokumento, mga orihinal na dokumento. Nandoon ang orihinal na report ng San Jose Mine. Ang papel na ninakaw ko noon, photocopy lang iyon. Ito ang orihinal, may pirma mismo ng tatay niya at nandoon din ang mga email. Ang mga utos ni Don Roberto na pekein ang pirma ni Maria. "Saan mo nakuha ito?" tanong ko. "Sa vault ni Papa," sagot niya. Alam ko ang code. Kinuha ko habang natutulog siya. Alam kong malaki ang mawawala sa akin. Mawawalan ako ng mana. Itatakwil ako ng pamilya ko. Pero hindi ko kayang mabuhay sa pera na galing sa dugo ng ibang tao. Tiningnan ko si Paolo. Nakita ko ang isang lalaking may prinsipyo. Isang lalaking may dangal. Tumulo ang luha ko. "Salamat, Paolo. Salamat." Hinawakan niya ang kamay ko. "Tita, tulungan niyo ako. Ibagsak natin siya. Sa araw ng kasal, gusto kong malaman ng lahat kung sino talaga siya." Nagkaisa kami. Ang biyenan at ang manugang. Ang biktima at ang anak ng salarin. Binuo namin ang plano. Sa reception, kapag nagsalita na si Don Roberto, kapag nagyabang na siya, iyon ang hudyat. Ako ang tatayo. Ako ang magsasalita. At si Paolo. Siya ang magkokonekta ng laptop sa projector. Siya ang magsisigurado na makikita ng lahat ang katotohanan. "Handa ka ba?" tanong ko sa kanya. "Anak mo pa rin siya. Tatay mo pa rin siya." Tumango si Paolo. "Masakit, pero buo ang loob. Tatay ko siya, tita. Pero mali siya. At kung hindi ko siya pipigilan, ako na rin ang magiging masama. Ayokong lumaki ang magiging anak namin ni Maria sa ganitong klase ng pamilya." Niyakap ko siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may anak na rin akong lalaki. Ngayon, sigurado na ako, wala nang makakapigil sa amin. Ang hustisya ay parang tren na paparating. At si Don Roberto ay nakatali sa riles. Heto na tayo ulit. Bumalik tayo sa sandaling iyon sa Grand Hyatt. Katatapos lang magsalita ni Don Roberto. Katatapos lang niyang sabihin na walang kakayahan ang nanay ni Maria. Tahimik ang lahat. Hinihintay nila ang reaksyon ko. Dahan-dahan akong tumayo. Ang tunog ng sapatos ko sa sahig ay parang tunog ng martilyo ng hukom. Naglakad ako papunta sa gitna, sa tapat ng presidential table. Tiningnan ko si Don Roberto sa mata. Nakita ko ang gulat niya, ang pagtataka. Anong ginagawa ng babaeng ito? Ang nasa isip niya. Kinuha ko ang mikropono mula sa MC. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Walang inig.
Salamat Don Roberto sa napakagandang speech mo. Talagang nakaka-inspire ang sinabi mo tungkol sa pamilya, tungkol sa pundasyon. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata, pero may nakalimutan kang sabihin. May nakalimutan kang ikuwento tungkol sa tunay na pundasyon ng yaman mo. Tumingin ako kay Paulo. Tumango siya. Pinindot niya ang laptop. Ang malaking screen sa likod ni Don Roberto ay umilaw. Unang slide. Ang bank transfer. 350 million pesos. Nakikita niyo ba yan? Tanong ko sa mga bisita. Yan ang halaga ng pera na ninakaw ng kumpanya ni Don Roberto. At tingnan niyo kung kanino nakapangalan. Lumabas ang pangalan ni Maria. At ang peking pirma. Nagulat ang mga bisita. Nagbulungan. Diyos ko, totoo ba yan? Pineke niya ang pirma ng manugang niya. Sigaw ko. Para kapag nabuko ang kanyang katiwalian. Ang inosente kong anak ang makukulong. Namutla si Don Roberto. Tumayo siya. Patayin niyo yan. Kasinungalingan yan. Hindi pa ako tapos. Sigaw ko. Mas malakas. Mas matapang. Pangalawang slide. Ang report ng San Jose Mine. Ang trahedya 20 taon na. Ang nakakaraan. Ito ang report ng pagkamatay ng asawa ko, si Ricardo, at 13 pang minero. Ang sabi nila, lindol daw. Pero basahin nyo. Zoom in ni Paulo ang dokumento. Grade 40. Steel approved instead of grade 60. Savings. $340,000. At ang pirma ni Don Roberto. Pinatay mo ang asawa ko para sa pera. Duro ko sa kanya. Dahil sa kasakiman mo, nawalan ng ama ang anak ko. At ngayon, gusto mo namang sirain ang buhay niya. Napasinghap ang buong ballroom. Ang mga bisita ay napatakip ng bibig. Ang iba ay tumayo sa galit. Tumingin si Don Roberto kay Paulo. Anak, anong ginagawa mo? Bakit mo ako ginaganito? Tumingin si Paulo sa ama niya. Dahil tama na pa. Tama na ang pagsisinungaling. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga ahente ng NBI, ang National Bureau of Investigation, kasama si Rachel at David. Roberto Montgomery, sabi ng hepe ng NBI, inaaresto ka namin sa kasong fraud, forgery, at multiple homicide. Nilapitan siya ng mga pulis. Pinusasan sa harap ng 300 bisita, sa harap ng mga senador, sa harap ng mga business partners niya. Ang lalaking nagmamalaki kanina, ang lalaking akala mo ay hari ng mundo. Ngayon ay nakayuko, hiyang-hiya. Tumingin siya sa akin habang dinadala siya palabas. Ang mata niya ay puno ng puot, pero hindi ako natinag. Tinitigan ko siya hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Bumaling ako kay Maria. Umiiyak siya. Tumakbo siya pababa ng stage at niyakap ako ng mahigpit. Ma! Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Iyak niya. Niyakap ko ang anak ko. Hinaplos ko ang buhok niya. Tahan na anak. Tapos na. Ligtas ka na. Tumingin ako sa paligid. Ang magagarang bulaklak. Ang mamahaling chandelier. Ang marangyang pagkain. Lahat ng ito ay walang kwenta kung galing sa masama. Sa wakas, ang imperyo ni Don Roberto ay gumuho na. Hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa katotohanan. At ako? Ang inang walang kakayahan, napatunayan ko sa kanila na ang pagmamahal ng isang ina ang pinakamatibay na pundasyon sa mundo. Build to last. Lumipas ang 3 taon. 3 taon mula noong gabing iyon sa Grand Hyatt. Ang gabing bumagsak ang imperyo ni Don Roberto. At ang gabing nabuo muli ang dangal ng aming pamilya. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Hindi parang sa pelikula na pagkatapos ng gulo ay happy ending na agad. Hindi ganoon ang tunay na buhay. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, pwede mong ayusin. Pwede mong pagdikitin ulit ang mga piraso, pero mananatili ang lamat. Makikita mo pa rin ang mga peklat ng nakaraan. Kinailangan ni Maria ng panahon. Matagal na panahon. Ilang buwan siyang hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Hiyang-hiya siya. Daladala niya ang bigat ng pagsisinungaling niya noon. Daladala niya ang sisi, pero ako ang nanay niya. At ang puso ng ina ay parang dagat. Malawak, malalim,
Kayang tanggapin ang lahat ng bagyo. Kayang hugasan ang lahat ng dumi. Unti-unti, araw-araw, tinanggap ko siya pabalik. Hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Ipinagluto ko siya ng paborito niyang sinigang. Sinamahan ko siya sa pag-check up sa doktor noong nagbuntis siya. Doon nagsimula ang tunay na paghilom. Noong dumating ang apo ko, si Ricardo, pinangalanan namin siya sa kanyang lolo. Sa aking asawa, ngayon, 2 taong gulang na si Ricardo. Napakalikot, napakabibo. Tumatakbo siya sa loob ng bahay namin dito sa Benguet habang tumatawa. Ang halakhak niya, ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Si Paulo? Si Paulo ang naging sorpresa ng buhay namin. Pagkatapos makulong ng tatay niya, tinalikuran ni Paulo ang yaman ng mga Montgomery. Wala siyang tinanggap na mana. Wala siyang kinuha kahit 1 sentimo mula sa nakaw na yaman ng ama niya. Nagsimula sila ni Maria sa simula. Nagtrabaho si Paulo bilang simpleng inhinyero sa gobyerno. Maliit ang sweldo kumpara sa nakasanayan niya. Walang magagarang kotse, walang driver, walang katulong. Pero masaya siya. Nakikita ko sa mga mata niya. Payapa siya. Isang hapon ng linggo. Nagyaya si Paulo. Ma, tawag niya sa akin. Mana ang tawag niya sa akin ngayon. Hindi na tita. Pumunta po tayo sa San Jose Mine. Natigilan ako. Ang San Jose Mine. Ang lugar kung saan namatay ang asawa ko. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit. 20 taon na akong hindi bumabalik doon. Takot ako. Takot ako sa alaala. Bakit? Tanong ko. Gusto po naming magtanim, sagot ni Maria. Hawak niya si Ricardo. Gusto naming palitan ang alaala ng kamatayan ng alaala ng buhay. Pumayag ako. Sumakay kami sa lumang pickup truck ni Paulo. Binagtas namin ang zigzag na kalsada paakyat ng bundok. Malamig ang hangin. Ang hamog ay bumabalot sa mga puno ng pino. Pagdating namin sa site, iba na ang itsura. Wala na ang mga makina. Wala na ang ingay. Ang dating guho ay tinubuan na ng damo. Ang mga ligaw na bulaklak ay namumulaklak na sa paligid ng nakasarang lagusan. Tahimik, payapa, bumaba kami ng sasakyan. Kinuha ni Paulo ang pala. May dala siyang 1 punla, 1 puno ng pine tree. Maliit pa ito, pero alam kong lalaki ito ng matayog. Dito po, turo ko sa 1 pwesto. Dito mismo, dito huling nakita si Ricardo. Nagsimulang maghukay si Paulo. Tinulungan siya ni Maria. Si Ricardo, ang apo ko, ay nakatingin lang. Hawak niya ang maliit niyang laruang truck. Habang pinapanood ko silang nagtatanim, naramdaman ko ang paggaan ng dibdib ko. Parang may natanggal na tinik na 20 taon nang nakabaon doon. Ang lupang ito na kumain sa asawa ko. Ang lupang ito na naging sanhi ng kasakiman ni Don Roberto. Ngayon ay magiging tahanan ng 1 bagong puno. 1 puno na magbibigay ng lilim, magbibigay ng hangin, magbibigay ng buhay. Nang matapos silang magtanim, nagdasal kami. 1 simpleng dasal ng pasasalamat. Ricardo, bulong ko sa hangin. Mahal ko, tingnan mo kami ngayon. Buo kami, masaya kami. At ang katarungan ay nakamit na namin. Pagkatapos, magdasal. Lumapit sa akin ang apo ko. Lola, sabi ni Ricardo. Lola, uwi na tayo? Ngumiti ako. Lumuhod ako para maging kapantay ko siya. Hinaplos ko ang mukha niya. Kamukhang kamukha talaga siya ng lolo Ricardo niya. Ang mata, ang ilong. May kinuha ako sa bulsa ko. Ang lumang lapis. Ang lapis na gawa sa bakal. Ang lapis na may ukit na build to last. Ito ang lapis na naging sandata ko. Ito ang lapis na nagbigay sa akin ng lakas noong mga panahong gusto ko nang sumuko. Pero ngayon, hindi ko na ito kailangan bilang sandata. Apo, sabi ko, may ibibigay si Lola sa iyo. Inabot ko ang lapis. Kinuha ito ni Ricardo. Tinitigan niya. Mabigat ito para sa maliit niyang kamay. Ano po ito, Lola? Panulat? Oo, apo, sagot ko. Pero espesyal na panulat yan. Galing yan sa Lolo Ricardo mo. Lumapit sina Maria at Paulo. Nakikinig sila.
Naging emosyonal si Maria. Alam niya ang kwento ng lapis na yan. Makinig ka sa akin, Ricardo, sabi ko. Tinitigan ko siya sa mata. Ang lapis na yan, bakal yan, matibay, hindi nababali, hindi nasisira, tumango ang bata. Ganyan dapat ang pamilya natin, patuloy ko. Ganyan dapat ang pagkatao mo paglaki mo. Matibay, huminga ako ng malalim. Pinipigilan ko ang luha ng saya. Ang lolo ni Daddy Paolo mo, si Don Roberto, nagtayo siya ng malaking kumpanya. Nagtayo siya ng matataas na building. Marami siyang pera. Pero gumuho ang lahat. Nawala ang lahat. Bakit? Bakit po? Tanong ng bata. Dahil ang pundasyon niya ay kasinungalingan. Ang pundasyon niya ay pera at kapangyarihan lang. At ang pera nauubos. Ang kapangyarihan nawawala. Hinawakan ko ang kamay niyang nakahawak sa lapis. Pero ang lolo Ricardo mo, wala siyang pera. Wala siyang building. Pero tingnan mo tayo ngayon. Nandito tayo. Nagmamahalan. Masaya. Malaya. Iyon ang tunay na yaman, apo. Ang katotohanan. At ang pagmamahal. Iyan ang build to last. Iyan ang nagtatagal habang buhay. Niyakap ako ni Ricardo. Opo, Lola. Iingatan ko po ito. Tumayo ako. Pinagpag ko ang dumi sa tuhod ko. Ang sarap ng hangin. Ang sarap ng pakiramdam. Tumingin ako sa malayo. Sa kabundukan ng Benguet. Sa loob ng 20 taon. Ang buhay ko ay puno ng galit. Puno ng paghihiganti. Puno ng pagnanais na pabagsakin ang mga Montgomery. Pero ngayon, tapos na ang laban. Nanalo na kami. Hindi dahil nakulong si Don Roberto. Hindi dahil nabawi namin ang pera. Nanalo kami dahil buo ang pamilya namin. Nanalo kami dahil nakakatulog kami ng mahimbing sa gabi. Nanalo kami dahil wala kaming tinatapakang tao. Tiningnan ko si Maria at Paolo. Magkaakbay sila habang naglalakad pabalik sa sasakyan. Tiningnan ko ang apo ko na tumatakbo hawak ang lapis. Ito ang aking tagumpay. Ako si Elena. Isang biyuda, isang inhinyero, isang ina. Sabi nila noon, wala akong kakayahan. Sabi nila, mahina ako, pero nagkamali sila. Dahil ang isang ina na lumalaban para sa kanyang anak ay mas matibay pa sa anumang bakal, mas matatag pa sa anumang semento. At ang kwento namin, ito ay mananatili, ito ay itatayo, build to last, panghabang panahon, outro, pangwakas, na mensahe. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Alam ko, marami sa inyo ang may pinagdaraanan. Marami sa inyo ang may bitbit na sakit mula sa nakaraan. Baka may galit din kayo sa puso nyo gaya ko noon. Ang payo ko lang, huwag kayong sumuko sa katotohanan. Maaaring matagal, maaaring mahirap, pero sa huli, ang kabutihan ay laging mananaig. Huwag niyong hayaan na diktahan kayo ng pera o ng kapangyarihan ng iba. Ang tunay na dangal ay wala sa yaman, nasa malinis na konsensya. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Elena, pakipindot ang like at mag-subscribe sa ating channel. At bago tayo maghiwalay, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. I-type niyo ang salitang Matibay para malaman ko na kayo rin ay matibay, na kayo rin ay lumalaban para sa pamilya. Hanggang sa muli, ito ang inyong tagapagkwento. Nagpapaalala na ang buhay ay sadyang mapaglaro. Pero basta't totoo ang pundasyon mo, hinding-hindi ka guguho. Paalam at pagpalain kayo ng Diyos.